nababalot ng ingay ng busina ng mga sasakyan, malawak na kalsada at matataas na gusali. Sentro kung maituturing ang Quezon City. Pero sinong mag-aakala na ang moderno at abalang syudad na ito may tinatago palang liblib na kuweba? Posible nga bang magkaroon ng kuweba sa gitna ng Quezon City? Tingin ko po hindi na kasi po puno na po ng mga bahay dito. Parang imposible po, ma'am. Ang alam ko po, sa bundok lang may may mga kuweba eh. Marami sa kahuander natin ang hindi naniniwala, pero ika nga, to see is to believe. Para patunayan na may kuweba sa QC, sasamahan ako ng nagbabalik na kahuander at weather presenter natin na si Anjo. Sakto dahil mahilig din daw siyang mag-nature adventure. Bago mo raw maabot ang kuweba ng Apugan, kailangan munang mag-trekking ng 20 hanggang 30 minutos. Mukhang may exercise tayo sa cave hunting na ito, Anjo. Pero halimbawa, hindi guided ng nyo yung mga pupunta dyan. Ano ba yon? Advisable or inaalaw ba? Hindi po, ma'am. Kasi dapat po guided since po cave. May classifications po kasi yung mga cave, ma'am. So pag sinabing class 2, ano ibig sabihin nun? Meron pong mga portion na hazardous sa loob. May mga fragile cave formation. Kahit nasa lungsod, kapansin-pansin na mapuno pa rin ang lugar. Kaya sa bungad pa lang, hindi mo aakalaing nasa syudad ka. Dito may trail ka rin na pwedeng sundan. Pero para hindi maligaw, mas mainam pa rin magsama ng tour guide. Water break, Mamiso! Pagkatapos ng 20 minutos na lakaran, narating na natin ang Apugan Cave. At totoo nga, posible palang magkakuweba sa gitna ng syudad. Ang Apugan Cave galing daw sa salitang apog ng ibig sabihin, limestone. Ito lang din ang kaisa-isahang kuweba na matatagpuan sa Quezon City. Ito na ho kami sa may pinto nitong Apugan Cave. Ayan yung pinto na. Yun yung papasukin natin. Pero sabi ni Kirk, mga 100 Square meters lang naman yung yung loob. walkable, yung pwede mong lakaran sa loob. So, kung papasok tayo ngayon, siguro in 5 minutes makaka-out. Gawin naman natin ng 10, Mamiso. Grabe naman. Feeling ko nasa isang liblib na lugar tayo, pero hindi, nasa ano lang ho kami. Novaliches ho ito. Pagpasok ng kuweba, matarik na agad ang mga batong dadaanan. Matutulis sa mga ito kaya kailangan ng iba yung ingat. Ay, dami. Ito na ho tayo sa bukanan na ito. Yeah. Ng kuweba. Ando si Kirk. Ang ganda. Nauna na si Kirk. Wow. Ayun ang mga... Ito yung mga paniki, Mamiso. Nandyan na sila. May kwarto pa dito, ma'am. Nandito May yung kwarto? stalactite. Gusto mong pasukin, Mamiso? Sabi, nagtalabasan sila. Ang ingay kasi natin. Hindi, ginugulo natin. Pero pasasaan ba't sa gitna ng kuweba, unti-unti nang magliliwanag. Makikita rito ang daan-daang paniki, rock formation at limestone. Mas napukaw ang aming pansin sa mga batong buhay na buhay. At kumikinang-kinang pa. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng DNR ang paghawak dito para mapanatili ang natural nitong ganda. Pero mas ikinagulat ng aming team ang mga salita at tila imaheng nakaukit sa ilang bahagi ng pader sa loob ng kuweba dahil ang iba isinulat pa taong 1954. Ang masasabi ko sa experience natin, Mamiso, masaya to kapag kasama yung mga kaibigan mo. Yun ang number one. Kasi kahit gaano nakakapagod, may enjoy mo mababaliwala mo. Pero na lang doon sa ginawa nating trekking kanina na dapat 30 minutes. Ginawa mong 15, Mamiso. Ito, so masaya ho ito. Actually, ano siya, yung pang, halimbawa, yung magbabarkada, ganyan. Yung gusto nyo ng para mga, para merong ibang kakaibang activity, di ba? Hindi pa na yung mall. Hindi mall, hindi at beach. kain, ganyan. So ito ho ay isang maganda activity. Siyempre, dapat hingi kayo ng ano sa mga taga-DENR. Pero kasama, educational to. Yes. Educational at saka talaga nature tripping. Mamiso, ano pang hinihintay natin? Let's go back. Umuwi na tayo. Tara na. Wala tayong water break at dredge to ha. Totoo ba? Mamiso! As of now, hindi pa siya open sa public. Pero yung nga, nag-assist kami sa mga educational tours at mga studies
So, yung pag ganun po, mag-request lang po sila sa opisina, i-schedule po natin, then sasamahan po namin sila. First challenge done.